pagtsatsaga, matibay na pananaw sa buhay at buong suporta mula sa kanyang pamilya. Iyan ang naging susi ng isang Filipino businessman na si Joseph Calata sa pag-abot ng kanyang pangarap. Isang Bulakenyong patuloy na kinikilala sa ating bansa bilang Philippines' youngest billionaire. Ating tunghayan ang kwento ng kanyang tagumpay. Ang isang bilyonaryo ay taong may net worth na hindi bababa sa 1 bilyon at noong taong 2016 ay dahil sa kanyang billionaire status sa edad na 31 ay tinawag siyang Philippines' youngest billionaire. Siya ay si Joseph Calata, isang Filipino business tycoon, agricultural industrialist at pilantropo na mula sa lalawigan ng Bulacan. Yung titulo na yan, siyempre dati, hindi ko masyadong iniintindi. Pero ngayon tingin ko, dapat naging proud ako nung na-list yung company at na-value siya ng 2.7 billion during that time. 31 years old ako. Siyempre, para sa akin, isa yun sa pinakamagandang achievement na nagawa ko sa buhay ko. Na yung youngest billionaire is galing sa agriculture. Para lalo ako maka-inspire ng mga bata na pumasok sa agriculture. Pag alam nila na pwede kayo yumaman sa agri, papasok sila. Paano nga ang isang Bulakenyo na mula sa bayan ng Plaridel ay inabot ang estado ng kanyang buhay ngayon na namamayagpag sa larangan ng agrikultura? And by 19 years old, nahilig ako mag-business. Meron kaming tindahan sa Plaridel, yung J. Melvin's, isa siyang poultry supply sa Plaridel. Doon ako mag-start na 2001, palakihin yung company. Kinomputerize ko, sinistemaahan ko, hanggang sa lumaki ng lumaki. Ayun na, lumaki na ngayon. Nag-diversify na sa iba't ibang klase ng agrikultura. May mga technology na, may mga partners sa Japan, Austria, Argentina, and China. Anong maliit siya, nangangarap na siya. Nagbabasa siya ng mga magazine na tungkol sa mga mayayaman na mga Pilipino. Sabi niya, pangarap ko maging isa ring katulad din nila. Saka mabait si Joseph, maalalahanin, stricto. Saka pag may sinabi siya, gusto niya marating niya yung kanyang sinasabing pinapangarap. Sabi niya, Mami, kayang-kaya natin yan. Basta naka-computerize lahat yan. Nakita ko, tama pala yung ginagawa niya. Hanggang sa may malalapit sa aming mga opportunities, mga company, gusto i-distribute namin lahat ng produkto sa iba't ibang area. Hindi lang sa Bulacan, sa Nueva Ecija, Central Luzon. Naglagay siya ng mga agri-branches, naglagay siya ng farm sa Isabela, tapos naglagay siya ng meat business. Kaya, ayun, hanggang still lumaki na nga kami. Sa ngayon, ang Calata Corporation ang isa sa pinakamalaking agri-conglomerate sa Pilipinas. Para siyang farm-to-plate. So, farm-to-plate model. Meron tayong retail store. We have, parang 7-Eleven na to agriculture. Meron tayong sariling brand ng mga crop protection. And doon tayo sa magbibreed ng mga pigs. Nagbibenta tayo ng meat. Sarili tayong feeds. Mga fertilizer, pwede sa agriculture. And ngayon, meron tayong mga bagong technology like technology galing sa Austria na antena, na ang farmer, alam niya kung kailan magkakaroon ng ulan, alam niya kung ano ang condition ng soil through internet lang, through mobile app, through mobile technology. And meron din tayong bagong product na crops. Ang crops naman, mobile app siya na may lilink ang farmer at ang mga restaurants or palengke na magkita through mobile application. And same time, pwedeng malaman ng buong mundo kung nasaan lahat ng mga farm inputs ng Pilipinas. Kailangan yung agriculture natin talaga matulungan through modern technology. Kahit sa maliit na bagay, ma-share ko yung mga bagong technology sa Philippines and maka-inspire ako para magtuloy-tuloy ang business na agriculture. Sa kabila ng mga naiambag sa patuloy na paglago ng agrikultura sa Pilipinas, ay puno pa rin siya ng sigla at mga pangarap para sa kinabukasan ng agrikultura ng bansa. Kaya naman kanyang itinatag ang Calata Foundation. Kasi ito ang pangarap niya na tulungan ng mga anak na magsasaka para iangat sila sa bukid, dumami pa ang magsasaka dito. Para pangarap niya balang araw, kilalanin ng Pilipinas bilang ang mga magsasaka mayayaman. Kasi ngayon may mga scholars siya na pinag-aaral sa ibang bansa, sa Argentina, para matuto ng modern farming, para pagdating dito sa Pilipinas, ma-implement ko ano yung natutunan nila. Kaya siya,
gusto niya i-modernize yung agriculture dito sa Philippines. Na-experience niya yan kung paano magtinda, na-experience niya na ang hirap pala ng mano-mano na system. Siya lang din, hindi natutulog yan. Ilang araw, minsan 2 araw, makikita mo, tatrabaho pa rin. Siya nag-encode ng database namin. Kasi nung una, walang naniniwala sa kanya na nakakayanin niya to talaga eh. Pero siyempre, medyo pag-traditional ka, naisip mo, okay na yung sistema mo. Pero siya kasi hindi eh. Yung thinking niya, laging ahead eh. Sa pamamagitan ng mga pinaghalong pangarap, pagtsatsaga at matibay na pananaw sa buhay at buong suporta mula sa kanyang pamilya ay kanyang nakamit ang mga pangarap at parangal sa buhay. Sa Bulacan nga, na-award niya tayo ng Gintong Kabataan. Guinness Book ba? Ayun, Guinness Book. Meron din. Ang Philippines ang, ngayon, pinakamaraming na-serve na roast pork sa buong mundo, yung lechon natin. Natalo natin ang bansang Mexico. Sila ang may hawak ng record na yan. And to create awareness din sa buong mundo na yung lechon natin is isa sa pinakamasarap na pagkain na pwede nilang matikman. To promote din yung culture ng Pilipinas. Kaming lahat na family, proud kami doon sa lahat ng achievements ng kapatid ko. Nakita ko na nagbunga lahat ng paghihirap niya. Proud naman ako sa kanya. Tayo bilang nanay, siyempre dapat natin susuportahan yung ating mga anak. Kung nakikita na natin may potential, suportahan natin hanggat makakaya natin para magtagumpay. At saka yun nga ang laging pangarap ng anak ko si Joseph. Huwag susuko hanggat di mo nararating yung pangarap mo. Yun siya. Hindi siya sumusuko. Nagpapasalamat ako siyempre sa lahat ng shareholders natin ng Kalata Corporation. Magulang ko, pamilya ko. Siyempre kay Governor Alvarado. Maraming salamat sa binigay mong pagkakataon para dito sa show natin. At mga taga-Bulacan, siyempre. Proud na proud ako mga taga-Bulacan at kapasalamat ako sa suporta ng mga taga-Bulacan sa larangan ng agriculture. Narito naman ang payo ng Philippines' youngest billionaire para sa mga katulad niya na minsang nangarap at naniniwala sa mga pananaw sa buhay na darating din ang karampatang tagumpay mula sa pagsisikap at pagpupursigi sa buhay. Kailangan lang talaga sa business, kailangan focus tayo. Pag gusto mong negosyo, kahit pag-fail dyan, kailangan tuloy-tuloy ka pa din. Yung focus mo dapat dumating na sa obsession. Talagang obsess ka sa business. Sa business na gusto mong pasukin. Dahil pag ginawa mo yun, sigurado magtatagumpay ka. Magkakaroon ng failure, okay lang yun, pero tuloy-tuloy mo lang, dire-diretso lang yung ginagawa mong business. Pag-obsess ka, pag-focus ka dun sa ginagawa mo, for sure, tagumpay yun. Bawat segundo, bawat minuto, bawat oras ay maraming kaganapan sa ating lalawigan. Kaya naman huwag nang magpahuli sa Balitang Bulakenyo. Narito na, Bulacan in a minute!